Pero dito muna tayo mga bossing. Sa kay attorney, kay Risa Ontiveros po mga kababayan. Sa karanasan po ninyo sa ICFA. Atras ko ha para maumpisa natin. Pumunta naman tayo dun sa gamot, no? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Sandali, ano yun? Bakit gamot? Sandali, bakit gamot? Kasi nga, ipinagdayabang ito ng mga DDS at ipinagmamalaki ng mga DDS ito ha. Uy, gamot naman yung binili, kaya okay lang iyon. Kaso mga kababayan, hindi naman dun talaga para yung pera na yun. Sabi ni Jordan G, may almoranas daw si Piatos. Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time Iba. po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo na-imbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung yan po yung ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Bakit? Puro gamot ba yung pinagbababayad sa kanila? Puro gamot yung pinagbababayad sa kanila? Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. So basta in general, gamot yung ipinambabayad nila. Ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinabi. Kindly wind up. Will do, Mr. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. So sandali ang ipinambayad ng Office of the Vice President o ng kung Department of Education kay Mary Grace Piatos, ano yung mga ito puro gamot? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga di normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular. Sabi ni Danilo Espeo, mga informant nila ay may mga rayuma, hika at naguulyanin. Oo nga, sabi ni Junior Gabuyo, sa gobyerno kapag ka sinabi mong soft drinks ang bibilhin mo at bumili ka ng biskwit, may problema ka pagdating sa audit. Totoo at correct naman yan. Kahit sa mga simple, maliliit na mga negosyo, mga kababayan. Di ba? Kasi lalo na doon sa mga maliliit na negosyo, kailangan eksaktuhan lang yung mga gagastusin mo dyan. Sa ating bansa din, mga bossing. Sa ating bansa, nalugmok po sa pagkakautang, mga kababayan, kailangan talagang yung mga pagkakagastusan, yung talagang, ano tawag doon, yung talagang mahihit mo na talagang may paggagamitan at may katuturan ho. Dahil hindi po natin afford yung gumastos ng kung saan-saan lang po, mga kababayan. Hindi po natin afford na gumastos na ito yung dapat na kailangan at iba ho yung bibilin, mga bossing. Kailangan saktuhan po talaga. Dahil lugmok na lugmok ang ating bayan sa pagkakautang. At ito nga po,
sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti na iniaangat po at ibinabalik yung mga pagkakautang natin. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. three po ako kung meron po. Salamat. Pero bakit nga ngayon, first time ko makarinig nung ganun, yung gamot ang ibabayad? Ano? Tapos tsaka yung, eto ho, mga bossing, doon sa mga isinabmit nila na mga resibo na pagkarami-rami, mga bossing, puro pera nakalagay dun eh. Parang ngayon ko lang ho yata naririnig yung mga gamot. Parang palusot na lang. Ganon. Sabi ni Juner Gabuyo, 40 million na biogesic ang binili. Kailangan nila yan sa sakit. Sabi nga kanina sa akin ni Jordan G, meron yatang sakit na tulo o meron yatang sakit na merong sakit na tulo o kaya may sakit na almoranas yata si Mary Grace Piatos. Pumunta naman tayo dun sa gamot, no? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, Sabi ni Christina Catherine Garcia, nangutang ng marami si Digonyo at nilustay ng mga anak. Beruin mo. Meron pang yung isa 51 billion. Di ba? Na hanggang ngayon hindi masagot-sagot kung saan napunta yung 51 billion. Na yung Davao biruin nyo naman po, pagkataas-taas ng baha, mga kababayan. Kung ako maging congressman, kung ako maging mayor, makahawak ako ng 51 billion. 51 billion ho, mga kababayan, na pondo, kahit nasabihin pa na utay-utay ang pagkakabigay dyan. Tingin ko yung bayan ko, malilinis ko, maaayos ko mapapaunlad ko Ilan ho yung 51 billion? Sabi ko nga sa inyo, doon sa 51 na yon, isang billion lang, kinakailangan mo umabot ng 999,999,999 pesos, mga kababayan. Di ba? Isa lang yon, 51. Yung doon kay Pulong Duterte daw ho, mga bossing. Di ba? Ngayon, ito yung sinasabi natin, mga kababayan, na hirap na hirap po yung defense lawyer ni Sara Duterte dito po sa mga prosekusyon. Ito na lang po, isa na lang ho ito, mga kababayan, yung kay Attorney Lorna Capunan versus doon sa depensa ng Vice Presidente. Because, Your Honor, these manifestations, Your Honor, are because of their own doing, Your Honor. But in any event, I hope you won't give in to the temptation, Counsel. I will not. I will not, Your Honor.